Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Bakit nagpunta ng Japan si Moira? Ano malay ko? Tsaka bagong tawad lang din ako ni... Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Huwebes sa Abot Kamay na Pangarap. Nang malaman dito ni Giselle na nasa Japan nga itong si Moira, ay agad niyang pinuntahan itong si Dax na pangsamantalang nakakulong. At dito niya kinausap ang tauhan ni Moira at tinanong kung bakit nga daw nagpunta ng Japan itong si Moira at kung sino-sino ang mga taong tumulong sa kanya. At ang sagot naman dito ni Dax na hindi daw niya alam at baguhan lang daman daw siyang tauhan dito ni Balahadya nang may ipautos nga daw itong si Moira na saktan. At dito nga na sinabi ni Dax na inutos ni Moira sa kanya na pasukin itong bahay ni Doc Carlos Benitez. At hindi lang iyon dahil marami pang sinabi itong si Dax na isa din itong si Carlos na nagpunta doon sa hideout ni Balahadya at may dalang mga medical equipment upang gamutin itong si Zoe na may tama noon sa balikat. At laking gulat nga dito ni Giselle nang malaman niya ang mga iyon. Dahil ngayon ay masisiwalat na ni Dax na itong si Zoe ay hindi pala tunay na anak dito ni RJ. Dahil ang kanyang tunay na ama ay walang iba kundi itong si Doc Carlos Benitez. At ngayon, duda ngayon ni Dax na baka itong si Carlos ang maaring tumulong dito nga kay Moira upang makapunta ng Japan. At dahil dito sa mga nalaman ni Giselle, agad niyang tinawagan itong si Carlos at sabihin ang kanyang mga nalalaman na itong si Moira pala ang nag-utos na pasukin at looban itong bahay noon ni Carlos at saktan itong si Lynette na ngayon nga ay dumaranas ng trauma at stress. At nagulat itong si Carlos dahil tila nagkamali nga siya ng tinulungan na ang taong iyon ay yun pala ay ang mastermind sa pagloob dito sa kanyang tahanan. Samantala, nagulat naman itong si Moira nang makausap itong si Zoe na narito din pala itong si Zoe at RJ sa Japan upang tugisin nga itong si Moira dahil alam na daw nila RJ at Annalyn Lynette na narito sa Japan itong si Moira dahil nakita nga ito dito ni Annalyn. At nagulat naman itong si Moira dahil mga ilang araw na lamang ay magbabago na nga itong kanyang identity at hindi na siya makilala bilang Moira. At dahil sa nalaman ni Carlos ay baka hindi na rin maituloy ang pagbabago ng identity dito ni Moira dahil sa laki ng kasalanan din ni Moira dito kay Carlos na pati itong kanyang asawa na si Lynette ay idadamay sa mga kawalang hiyaan dito ni Moira. At dito naman na sinubukang ayain dito ni Annalyn itong si Zoe na mamasyal dito sa lugar ng Fujima ay dito naman na tumanggi itong si Zoe dahil masamang araw itong kanyang pakiramdam. At dito nga na sinabi ni Annalyn na baka dahilan lamang iyon ni Zoe o baka may iba pang pupuntahan itong si Zoe. At dito naman nag-react si Zoe na pinagdudahan ba daw siya dito ni Annalyn na baka ay makipagkita siya dito sa kanyang ina. At sinubukan naman magpaliwanag ni Zoe dito kay Annalyn na hindi raw iyon totoo. Dahil ang gusto niyang mangyari na gusto na daw niyang mahuli itong kanyang ina, subalit hindi iyon ang intensyon ni Joey dahil wala siyang balak na ipahuli ang kanyang ina na si Moira. At titiyakin nga ni Zoe na makaligtas at makatakas itong si Moira sa kanila. Yan po ang ating patuloy na pakaabangan mamaya mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.